Gumawa ako ng bidang costume sa isang sangre sa Encantadia gamit ang foam board, glue stick at mga iba pang mga kaanik-nikan design. Uy! Itong foam board nga ang pinaka-main source itong gagawin ko na costume. Imbis na carton nga, ay pina-upgrade lang nga natin ng kaunti para mas matagal nga siyang magamit kahit na mabasa pa. Nag-umpisa nga ako sa paggawa nga ng kanyang belt. Hinulma ko lang nga ito ng parehas sa ginaya, saka pinagdidikit. At pinatong ko na rin nga ang belt dito para pagdugtungin. Pinagdidikit-dikit kasi lahat ng mga ito nga ay mas mabilis lang ipasuot, lalo na pag bata nga ang nagdala. May iba kasi na ayaw maraming kaanik-nikan o abubot sa katawan, kaya maiging ipagdugtong na ang kailangan pagdugtungin. Uy! Para naman nga sa mga guhit-guhit design, glue stick lang nga ang ginamit ko. Sa totoo lang, dito nga ako mas nag-struggle kasi blurry nga ang kuha sa picture doon sa aking ginaya. Di ko ma-figure out kung paano nga ba ang pagkahugis niya. Sabi ko, bahala na nga. Basta may ma-design lang ako dito, ay carry na. Uy! Hanggang sa ganito na nga ang kinalabasan sa pag-glue stick natin. At bago ko nga ito kulayan, ay may i-share muna ako sa inyo na magandang bagong feedback sa mga umorder sa ating barley paragis with spirulina. Tulad sa isang mare na mahirap magbuntis, pero simula nang uminom nga siya ng barley ay awa ng Diyos, she's 2 months pregnant na. Yung isa pang mare ay lahat daw ng family niya ay umiinom daw sila ng barley. Meron din ngang mare na after 9 months ay sa wakas, nagka-menstruation na nga siya. Tapos, yung isang mare naman ay simula nang uminom nga siya ng barley ay umayos na nga ang tulog at gising niya na nakakaramdam nga siya ng magaan sa pakiramdam. Which is, ganyan na ganyan din nga ako. Acrylic gold color paint ka ang aking unang ikukulay dito sa kanyang costume at sa glue stick ko lang nga ito ikinulay. Makapit at mabilis nga matuyo ang kulay kaya di na rin nga ako nahihirapan pang mag-adjust. Uy, tiyagaan lang din talaga, lalo na matagal nga siyang gawin dahil mano-mano kang magkukulay dito sa mga dinrawing ko gamit ang glue stick. Gugugol ka talaga ng mga ilang oras para matapos lang ang paglalagay ng color. At nag-highlight na rin nga ako ng watercolor brown dito sa mismong foam board para hindi nga siya totally itim kung titignan. At kung ano nga ang sukat dito sa mannequin ay kasyang-kasya nga kay Inday dahil ka-size nga niya ito. Kaya isa rin nga ito sa hindi ako nahihirapan, nasukatan nga siya. At nasanay rin nga ako na madalas tansya-tansyaan lang talaga ang mga ginagawa kong mga costume para kay Inday. Ay, for the go! Tapos, gagawa naman nga ako ng palikpik niya sa gilid ng kanyang belt. Gumamit naman nga ako dito ng foam paper para mas malambot at maiporma so kung ano nga ang gusto ko na ipa-wave nga ito ng bahagya. Pagkatapos, kinulayan ko naman nga ito lahat ng dark green hanggang sa maging ganito na nga ang itsura niya at nag-highlight lang din nga ako dito ng color gold sa bawat dulo-dulo nitong mga hugis. At ang natuyo na nga, saka ko naman nga dinikit na rin nga dito sa kanyang belt magkabilaan. Dumako naman nga ako sa paggawa nga ng panangga sa kanyang paa. Nag-drawing muna nga ako dito sa foam board saka ginupit para makuha nga ang saktong hugis. At nagdikit pa nga ako ng another foam board paikot sa gilid nito at ilagyan nga ng glue stick. Ito kaya magsisilbing kunwaring tinahinga sa may gilid-gilid. Uy! Kukulayan ko naman nga dito ang glue stick ulit. Tapos si Inday nga tumulong na rin nga sa akin na magkulay. Huy! Himalayong isipin na balang araw siya na rin nga ang gagawa sa sarili niyang costume. Ay, for the go! Gumawa pa nga ako ng isa dahil di pala dapat magkaparehas. Napansin ko nga sa picture na magkaiba pala ang kaniknikan design dito sa panangga sa kanyang paa. So, balikan ito na nga ang final look at nag-add lang nga ako ng watercolor brown for the highlight. Maya-maya, inatapos ko na rin nga itong para sa kanyang paa at ang gamit ko naman ng pangsara dito ay velcro tape. Sa lahat ng ginagawa kong part, ito lang yung ginagamit ko na mabilis lang nga siyang isara o di naman kaya ay tanggalin. Tapos, sunod ko naman ginawa ay itong panangga para sa kanyang kamay. Isa namin malakas na apo. Ang recipe ito. Sa tuksokan. At nang okay na, ay dumako naman nga ako sa paggawa ng kanyang headpiece. Pagkatapos makuha ang hugis, ay proceed ulit sa paglalagay nga ng glue stick para sa kaanik-nikan design. At kulayan, pareha sa mga kinulay ko sa iba pang parte ng costume. At nang natapos ko na rin nga ang para sa kanyang headpiece, ay gagawa naman nga ako ng sandata niya gamit itong cartoon. Buti at hindi ko pa nga ito natapon. Ito nga yung dulo ng wallpaper sticker. Naguhit lang din nga ako dito ng mga kaniknikan design gamit ang glue stick. Tapos kinulayan nga ng brown. Saka nagpatong na rin nga ako dito ng color gold hanggang sa maging ganito na rin nga ang itsura ng kanyang sandata.
But wait, there's more. Gagamit naman nga ako ng tela para gumawa nga ng sando. Pang inner niya doon sa top. Naghugis lang nga ako dito ng sando, tapos tinahi side to side. Tahing kamay lang nga ang gamit natin kasi mas dito nga ako nasanay. Yung nabili ko nga automatic na sewing, di ko pa nagagamit ulit. Mas nahihirapan ako sa madaling gawin. Ay, sana all. Ito naman nga ang pang-inner sa kanyang kamay. Two-tone combination at velcro tape lang nga ang pandikit para mabilis ipasuot o tanggalin. Parehas lang din nga dito para naman nga ito sa kanyang paa. Proceed din nga ako sa paggawa naman nga ng kanyang shorts. Nagupit muna nga ako, saka itinahi ko na rin nga ito at bali ganito na nga akong titignan. Naglagay na rin nga ako ng another cloth pa sa may likod. At di rin nga nakaligtas itong sapatos ni Inday. Di ko na rin nga ito pinunasan dahil magkukulay din naman ako dito ng color brown. Dagdag props nga sa costume niya. Hanggang sa paunti-unti tapos na rin nga ang kanyang malasangre Terra mini-me costume in cardboard glue stick version. Huy! Nang naisuot na nga ni Inday, ganito naman nga siya kapalaban. Ay, for the go. Huwag kalimutan na uminom ng barley para with spirulina, dagdag protection sa katawan, lalo na para sa ating overall health.